morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Kahit minsan di sumala, mawin sa'yo. Kahit minsan di sumala, maghandog ng awit sa'yo. Sasambahin kita ng buong puso't kaluluwa, Panginoong Jesus. Kahit minsan di sumala, umawit sa'yo. Kahit minsan di sumala, umawit
Panginoong Jesus. Kahit minsan di sumala, umawit sa'yo. Sasambahin kita ng buong puso't kaluluwa, Panginoong Jesus. Kahit minsan di sumala, umawit sa'yo. Kahit minsan di sumala, umawit sa'yo. Good morning, Good morning, Jesus! Magandang umaga, mga kapatid. Happy Thursday po sa atin ngayon. Ngayon po ay Throwback Thursday natin. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit may mga naka-attire na naman po kami. Tayo po kasi nasa resort. Yung pong mga umawat kanina nasa ibang bansa eh. Oo. Hindi ko alam kung anong bansa ang winter sa mga panahon na yon. Ang alam ko, summer sa Amerika. Summer din sa Japan. So, hindi ko alam kung ano, baka nasa Antarctica. Oo. 'Di ba? 2 season ang kinover namin ngayon. Sa Thursday po na ito, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos hanggang mamaya po. At samahan niyo rin po kami na tayo po ay mag-reminisce ngayong araw na ito para po maalala natin ang kagandahang loob sa atin ng Diyos na ang ating po kasing throwback for today is 10 years ago. So, 10 taon na we are alive and well. Tayo po ay well provided, well taken care of, well protected, lalong-lalo na sa mga panahon na ngayon. So, nararapat lamang po na let us put into remembrance the goodness of the Lord na na-experience nating lahat. Magkakasama na po tayo 10 years ago. Hindi lang naman 10 years ago, pero yung throwback natin is 10 years ago. Hanggang ngayon, magkakasama pa rin po tayo. Kaya maraming pasasalamat po ito sa araw na ito. At sa umagang ito po, kasama ko po si Sister Joy para po sa ating verse of the day. Yes, good morning, Jesus ulit. Ang verse of the day natin ngayon ay matatagpuan sa Romans 8, verse 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Praise the Lord. Sa NIV version po, pag sinabing ginamit nila ay flesh instead na carnal, at sa NLT ay sinful nature. Ayan, sinful nature. Kapag po inalaw natin yung ating sinful nature na mag-control sa ating kaisipan, talagang magbubunga po ito ng kamatayan. Paano po bang mamuhay ang mga tao na namumuhay sa sinful nature? Yan po ay matatagpuan sa Revelation 21, verse 8. Babasahin ko po. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. And this is the second death. Ayan. Pag po tayo matatakutin, sabi dito, kapag po tayo sinabing matatakutin, katulad ngayon, sa panahon ngayon, yung bang sasama na yung worry eh. Yung fear mo, yung worry mo, magjo-join na yan. So ano mangyayari sa atin, di ba? Kapag tayo na-stress dahil sa mga pangyayari, magkakasakit din tayo, di ba? Kaya dapat huwag tayong maging fearful. Ayaw ng ating Panginoon yon. The unbelieving, kung di tayo nananampalataya na kaya ng ating Panginoon, na bigyan ng solusyon yung ating mga pinagdaraanan. And then, yung murderers po, hindi naman po ito physical murdering. Hindi lang physical murdering, kundi kapag tayo nagsasalita ng laban sa ating kapwa, we are also murdering them. Yun pong
Idolaters, ayan, very rampant po tong idolaters kasi anything that you put first before God is idolatry. Pwede itong money, alam na natin yan. Fame, pwede rin yan. Katanyagan, yung ating mga work, yung ating mga gadget na instead na pinuput natin si Lord una, nahuhuli si Lord at most of the time, doon tayo nagdudwell. Kaya nga, where do you muse yung ating pinag-aaralan? Ano ba yung, saan ka ba na-amaze? So, wag doon sa mga bagay na yun, kundi sa ating Panginoon. And liars, ayaw na ayaw ng ating Panginoon, yung mga hindi nagsasabi ng totoo, ng katotohanan. Kahit sino man po sa atin, ayaw po natin na hindi nagsasabi ng totoo ang ating kapwa. And then, sabi nga doon, but when we allow the Holy Spirit of God control our mind, which leads to life and peace. Now, paano naman pong mamuhay yung mga taong nabubuhay sa Spirito ng ating Panginoon? Matatagpuan naman po yan sa Philippians chapter 4, verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ayan. So, yun ang gusto ng ating Panginoon. Ano ba yung true? It is the Word of God. What is noble? Yung paggawa natin ng magaganda at mabubuting bagay sa ating kapwa. And what is right? Yun nga, yung righteousness ng ating Panginoon, yung ating righteousness, kaya natin nagagawa ang mga bagay. So, this leads to life and peace. Di po ba? Amen. Amen. Ulitin ko po, Romans 8:6. Ang sabi, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Yun po kasing habit na sineset up natin sa thinking natin, mga kapatid, nagdi-develop po ito into a fixed mental attitude na nagpipredetermine naman the way we respond to life situation. Halimbawa po, it can be yung kasing mga sineset natin sa mind natin pwedeng hindi spiritually founded, hindi founded sa truth. Diba? Kaya sabi nga, results in death. Sample lang po na yung habit na sineset up natin sa thinking natin, nadidevelop siya into a fixed mental attitude at tapos po, dinidetermine po niya the way we respond to life situations. Sa akin po, yung mindset ko, ang sabi ng tatay ko nung maliit ako, huwag kang uuwi ng umiiyak. Sabi niya, huwag kang patatalo. Pag sinuntok ka, suntukin mo rin. Yun ang mindset ko. Kaya, yung mindset na yon, dinetermine niya yung aking, yung way of thinking, tas kung paano ako mag-respond sa mga life situation. Kaya lumaki akong palaaway. Elementary pa lang ako, nakikipagsuntukan ako, ayoko ng sabunutan. Sabi kasi ng tatay ko Tapos, panganay ako, siyempre, pag panganay, pagka ang tatay mo medyo, gusto niya lalaki, di ba? Babae ko. So, ginagawa niya akong lalaki. Kaya maliit pa ako, matapang ako magbuhat ng mga baril niya. Pag naglilinis siya, tumutulong ako. Ganon. So, na-develop sa isip ko yung ganong, kaya lumaki ko ng boyish ako. Lumaking ganon yung mindset ko. Kaya ngayon, pag halimbawa nung high school ako, pag ako nagsusuklay na ganon sa CR at may nakita akong babaeng tumitingin sa akin, sasabihin ko agad sa kanya, ano tinitingin-tingin mo? Ganon. Nag-college ako, pati nagtitinda ng mani sa bus, nakakaaway ko. Konduktor, mga ganon po. Kasi yun yung mindset ko Yun yung tinuro sa akin ng tatay ko. So sabi niya, dinidevelop niya yung life responses mo. Kaya naman po, nung ako ito naman ang magandang side nun. Although it is not founded in the truth, lumaki ako na, sabi ko nga sa inyo, yung problemang dinadala ko, problema dapat ng mga matatanda. Kasi panganay nga ako. Di syempre, yung nanay ko, parang takbuhan, ako din. Kaya
Dalawa kami noon na pumupunta sa mga presinto, tumutubo sa tatay ko. Yung mga ganon, dumadalaw sa kulungan, mga ganon. Lumaki po ako ng ganon. Kaya naman nung nagka-problema ako, baka yung mga problemang kinarga nung mga kasing edad ko, baka hindi kayanin. Yun naman ang magandang side nun. Pero hindi pa rin founded on the truth. Kaya anything po na sinet natin yung mind natin, kasi isip ang pinag-uusapan dito eh. Yun po ang maghuhubog sa atin. Kaya nga po, nung natagpuan tayo ng Diyos, it takes some time bago po ma-renew yung mind natin. Kasi for so long, ganon ang mindset natin eh. Kaya minsan, kahit na kay Lord na tayo, may mga times na parang, lumalabas pa rin yung ganon. Hanggang ngayon, matapang pa rin naman ako, mga kapatid. Pero alam mo yung, halimbawa, yung tapang na sasabihin ni Pastor, babe, huwag tayo dyan dumaan. Di okay lang yan. Sabi niya, hindi, delikado dito. Hindi. Kasama natin si Lord. So ngayon nagagamit mo yon. Although meron ng ibang perspective na kasi natagpuan mo na yung katotohanan. So mga kapatid, yun po kasing death na sinasabi rito ay separation from God, alienation from God, estrangement. Alam niyo yung, di ba merong mga estranged wife? Hiwalay. So, nahihiwalay ka sa Panginoon. Tapos, nagkakaroon ng broken fellowship ang mga tao kapag ang mindset natin ay hindi founded on the truth of the Word of God. Tapos, interrupted ang communion kay Lord. Kaya, nasasabi natin, parang ang layo na ni Lord. Parang hindi na ako mahal ni Lord. Parang hindi na ako pinakikinggan ni Lord. Kasi po, interrupted communion na yon, communication. Tapos, pagka syempre, wala na yung communion kay Lord, tapos broken na yung fellowship, nagkakaroon na ng inner turmoil. Yung pagkabalisa, kaguluhan sa loob. Yun ang dinudulot nung sinasabi niya na carnal mind na sinasabi rito. It results in death. Thank you, Lord po, at praise God po, kasi pwede nating i-rectify ulit itong state of itong state of broken fellowship natin. Pwede po natin, sabi niya sa binasa niya, by changing the way we think. Baguhin natin by habitually setting our hearts on heavenly things. So kung kanina, isa-isa yun, di ba? Broken fellowship, interrupted communion, estrangement from God, di ba? Ngayon naman, habitually setting our hearts on heavenly things. Tapos, by continuously looking to Jesus, by fervently drinking in His Word, and by developing a spiritual mindset that makes for life in peace. So, babalik lang po tayo doon, mga kapatid. Kaya, be careful not to be sucked up. Ibig sabihin yung mahigop ka na naman ng world's way of thinking. Kasi binago na po tayo ng Panginoon eh. At i-develop natin tong spirit of Christ. Ialisin natin yung mga carnal na kaisipan dahil magre-result lang ito sa death. Ang sabi nga ni Sister Joy, spiritual death. So, wag natin pabayaan na ganun kasi ang ganda ng buhay na nakaugnay kay Kristo. Amen. Ayan. Sister Joy, pray na tayo. Ikaw na rin ang mag-pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, maraming pasalamat sa malayang oras na pinagkaloob mo sa amin upang kami makasama mo. At salamat din po for making us all worthy to stand in your presence, Lord. Salamat po sa magandang umaga at sa panibagong pagpapalang inyong pagkakaloob, spiritual, material, sa lahat po ng bagay, ikaw po ang aming provider, Lord. Thank you, Lord. At sa umagang ito, naway buksan mo ang aming puso't kaisipan upang lahat ng mensahe mong ibibigay sa amin ay aming maisapamuhay at aming maunawaan, Panginoon, at ma-share din namin sa iba pang mga taong nangangailangan ng inyong salita. Dalangin din namin, Panginoon, na ang lahat po na nagdaranas ng sakit sa araw na to at pagkabalisa,
Nawa po, Panginoon, ay punuan mo ang kaisipan ng mga bagay na espiritual, mga bagay na magbibigay sa kanila ng kalakasan. Thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Sabi ni Sister Connie, nung unang awitin, gininaw daw sila. Tapos nung tayo na, nainitan na daw sila. Oh. Saan naman kayo makakakita ng gano'n? Nakadalawang season agad kayo sa maiksing oras, ano, mga kapatid? Ayan. Thank you, Lord. May answered prayers na tayo. From Sister Karen Beltran. Thank you, Lord, po sa prayers kay Karen Banyes. Magaling na po siya. Uuwi na po siya mamaya. Ayan. Thank you, Lord. Tapos, isama daw po natin sa prayer natin si Sister Rosalinda C. na mami ni Sister Fe, tsaka Sister Ana, no? Oo, yung kambal ng Shan. Kasi po yung mami niya, bedridden. Akala nila frozen shoulder. Pinarehab, ganon. Lalong lumala. Oo. Tapos, nung nagpunta na sila sa specialista, nalaman pala nila na, tinubuan daw nung laman yung sa may batok, tapos nagdikit-dikit yung sa spine niya. Di ba merong in-between yung mga ligaments ba ang tawag dyan? Wala na daw yun, tapos nagdikit-dikit. Kinabahan ako kanina doon, Sister Joy, nung sinend sa akin ni Sister Sally. Dahil nararamdaman. Dahil nararamdaman ko. Kinapa ko tuloy yung yung bato ko no? Magaling na. Bigla akong gumaling. Bigla. Nananakot si Sally. Bakit sa akin mo naman yung pinadala? Hindi, joke lang po. Isama po natin si Sister Rosalinda. Alam niyo po, joke-joke lang naman yan. Pero ano man po ang daanan natin, wag niyo pong, lagi kong binabanggit po ito mga kapatid kasi napaka-importante yung na alam mo na ano man ang sitwasyon mo, kasama mo ang Diyos. Napakalaking comfort po nun mga kapatid. Amen. So, yun lang po yung purpose po natin dito. Okay. Ngayon naman, punta tayo sa mga birthday, Sister Joy. Mali pala itong binuksan ko, hindi kay Sister Sally. Sally! So, happy birthday! Ayan. Sino sila? Happy birthday! Ako una. Mamang! Kay Sister Zenny Radam. Happy birthday, Mamang! Sir Joy. Okay, si Sian Lector. Happy birthday! Oo, si Sian yan, anak ni Rose. Oo, ni Neng. Sunod. Si Abigail Ayan. Alaray. Abby! Kamusta ka dyan sa Canada? At, meron pa ba? Wala na. Wala na. Wow! Sister Liway Alcantara, happy birthday. Happy birthday. Ang gandang, si Sister Liway, ang daming talents na lumabas ngayon. Hindi lang siya magaling tumula at sumulat ng tula. Nagpipaint pa siya. Wow. Oo, ang ganda nung paint. Akala ko nga nung unang cross-stitch siya, di ba? Yung pala, pinaint niya. Pwedeng magpa-contest doon. Ang galing, Sister Liway. Sabi ni Joy, mukhang si Joy, ngayon, excited na kumanta ng happy birthday. Sabi niya kasi ngayon, isang bagsak dyan. Arnold, bagsakan mo yung kapatid at kakanta siya ng happy birthday. Sige. Takot sa akin. Lapit mo mic mo, Sister Joy. Happy birthday. Mic mo, mic. Happy Sige na, birthday. lapit mo. Happy birthday. Sige na. Happy birthday to you. Ang hinhin. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God Bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Enjoy your birthdays, mga kapatid. Yan. Maghanda po kayo. Gusto nyo kaming imbitahin? We're open.
We're open to bookings, mga kapatid. Ayan. Ayan, happy birthday po sa inyo. Ang una nating awitin kanina ay requested by Sister Nida Hernandez. Lagi kang sumasa akin, Lord. Pero bago po tayo dumako, sa susunod pa natin, memory verse muna tayo, Sister Joy. Katulad ng ipinangako ko po, i-review natin yung ating mga nakaraan na memory verse, okay? Ang week 1, Sister Joy, ikaw pumili. Week 1 and 2 or 3 and 4? 3 and 4. Okay. Sa week 1 na lang po ako. Ang una po natin ay Proverbs 3 verses 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Ang second week naman po ay nasa Matthew 4:4. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. At sa week Week 3, 3, Psalms 119, verse 11, Thy word have I written in my heart, that I may not sin against thee. Week 4, Isaiah 26, verse 3, You will keep him in perfect peace, whose mind stay with you because they trust in you. ayan. At for this week, mga kapatid, nakasabay po ba kayo? Sige nga po. Comment down below kung nakailan po kayo. And for this week, ang atin pong memory verse ay matatagpuan po natin sa... John 14, verse 6. Okay, sabay-sabay tayo. John 14, verse 6. And Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay. Nakailan po kayo? Pakisabi nga po dito kung nakailan kayo, mga kapatid. Okay. Alam nyo, may mga nakita po ako dito na kasama natin ngayon sa ating pag-aaral ngayong umaga na ito na hindi ko masyadong nakikita na nanonood. Pero mukhang laging nanonood. Ay, ang dami na. Biglang ni-scroll ko, nalula na ako. Kanina kasi konti lang no? Si Sister Mirna Geslani Fernandez. Good morning sa inyo po. Kaibigan ni Sister, I assume na kaibigan po siya ni Sister Noemi dahil si Sister Noemi lamang ang aming mutual friend. Good morning po sa inyo, Sister Mirna. Ate Mayet, good morning. Kay Ate Mayet, na nasa Australia, Brother Tom and Kathleen. Good morning din po kay Sister Alice Dalanon. Sister Alice Dalanon? Taga? Taga-East. Okay. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Ito yung mga kapatiran po natin na ngayon ko lang po kasi nakita. Sister Gina Gatmaytan na nasa Japan. Good morning. Ayan, di ko po kayo mababanggit lahat Sister Vicky Mirabueno. Sister Vicky, good morning sa iyo kapatid. Salamat at lagi ka naming kasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon. Okay, Ninang Kit, yung sharing niyo po, Kay... Sino si Zila, na Pangilinan? Kapatid niyo? Si Zayla ito. Ang haba ng pangalan ni Zayla, Nona pala siya. Zayla Nona, Good morning. Ayan. Nakita mo si Joy? Kumakanta na ngayon. Sister Tess Mercado, good morning kay Sister Eds Cabral din na nasa Hong Kong. Oo, lagi siyang nanonood, lagi ko siyang nakikita. At kay Sister Tess Tongko, Sister Tess, good morning po. Alam ko po na kayo po ay inaaliw palagian ng pag-ibig ng Diyos. Yes, thank you for a new day. Tama po. Okay. Thank you, Lord. Ngayon naman po, anong oras na ba? Maaga pa, Okay. Pero kasi, kaya natin binigyan ng mahabang oras kasi mahaba itong ating throwback. Mga kapatid, tawagin nyo na po ngayon ang ating mga lola. Specifically kay Nanay Nene, na nanonood. Abangan ninyo kay Sister Ninang Linda Lavilla, kay Nanay Norma,
Kay Sister Tita. Kay Sister Lita Saraspe. Si Nanay Feli Alaray. Si Sister Celi Rodrigo. Oh yan, nandyan na siya, ready na siya. Tawagin niyo sila, si Tita Baby, Nol, si Tita Baby. At ito po ay, ano to sa kanila memorable. Oo, kasi ang gaganda nila, no? Kaya kahit mga lola, may mga talent. Okay, it's now time for our Throwback Thursday. Ayan po, Throwback Thursday. Okay? Video. Throwback Thursday. Throwback Thursday. Okay. Ayan po ay November 2010. Yan ay ginawa sa nawala. Ayan. Sa Amana po yan. Yan na po ang mga Sisters of Faith. O diba? Ako yan. Sabi ko, bilis. May prayer meeting pa kasi ko noon. Kaya sabi ko, bilis. Ayan si Inday na nasa Bohol ngayon. Si Inday Jamie. O, tignan nyo si Sister Joy. O, mas malaki pa sa kanya yung bass. Sister Venus ang guitar. Diba? Si Sister Sally dyan ang nasa keyboard. Diba? Yan po ang banda namin na hindi sumikat. Oo. Hindi kasi pinromote ng asawa ko. Oo nga, pinopromote niya yung iba. Diba? Diba? Bilis. Tingnan niyo mga Sisters of Faith, ang papayat. Oo. Kaya nga throwback kasi hindi na ganyan ngayon. Si Jamie, grabe si Jamie, oh. Si Tita Aids, oh. Oh, di ba si Bikay, oh. Ay, ang payat ni Tata, oh. At saka si Jeng, oh. Ibalik. Ang alin? Ibalik ang video. Throwback na lang daw yan. Ayan ang ating Little Miss Comfy. Ayan na. Si Meg, oh. Tignan ninyo ang babata pa nila. Oh, di ba? Oh. Oh, yan. Si Angela, oh, tsaka si Diba. Yan, si Kizaya. Baby pa sila. Let's welcome the twins, Princess Ruth National and Princess Sophia National. Ayan. Oo, boses ni ni Vince. Ayan, ang kambal, si Ruth at si Sophia. Cute nila, oh. Let's welcome the fourth candidate from the Lower South Group, Mary Grace Aliza Pangilina. Oh, hindi naman boxing yan. Mukhang nasa boxing lang si Vince. Si Maggie, oh, pinapatunayan niya na anak siya ni Minister Arno. All the way from Nueva Ecija. Ayan si Ruth, oh. Sino partner ni Ruth? Si Andoy. Oh, di ba? Bata pa talaga, dancer na eh, oh. Oh. Ito si Pia, na anak ni Iper, no? Tsaka ni Brother Mario. Sophia Jane Garcia. Seventh candidate
from South Mendez Group. Ladies and gentlemen, please Si welcome Sky at saka si Ning. Iris Ning. Lexi Perez. From San Pablo Isa, Outreach Group, Ng San Pablo. please Ngayon ay welcome member na yun ng CSM. Joan Dati di po miss Isabel coffee. Banyadale. I want you to know I love you. Isa, oh. I need you and I want to grow. From the Quezon Ito si City Sarah, Group, no? Gumao. Sarah Valite. Anak ni Sister Irene ng Gumao. You breathe the life begins. Oh. Speak and my world makes sense. That's how it's now. Tapos ito na ang CSM Youth. To date, yan ang pinaka maraming participants ng CSM na sumayaw dyan sa Amana. Don, oh! Look at you, oh! Don! Yan po ang ating CSM group. Dami nila dyan eh, no? Well represented ang bawat area dyan sa event natin na yan. Yan, dami nila. Si EJ yung nasa harapan? Si EJ 10 years ago, oh. Ah, EJ ng QC. Lumaki na ngayon si EJ. Wala ba kayong mga kamay, kapatid? Si Ana, oh. Si Angel, oh. Pares pa rin na si Angel, eh. Si Erica, oh. Si Jed, si SJ. Si Jollibee, oh. Si Levi. Tonton, oh. Ayan, si Hendrix, ano? Oo. Ano yan? Nakasama rin natin ng ilang ano yan, eh, no? Oo, pati mga concerts natin. Kasi mga dancers talaga yon. Si Ote nandiyan pa. Si Diyos na. Yan na, awarding na. Si Ruth, ah. Second runner-up. First runner-up, Mary Grace Alisa Pangilinan. Wow, si Maggie pala ang first runner-up. Talaga naman si... Nakita niyo ba yung tsura ni Maggie tsaka ni JB? Si Kuya Ernie nga dyan, ang lakas ng boses eh. Oh, galit si Kuya Ernie dyan eh. Oh. Bata pa, ayan. Si Kisaya ang ating winner. Ayun ang lola ganda, oh. Si Sister Celo ng Mendez. Oh, si Ninang Linda ng QC. Bit-bit ang buong QC. At si Ninong JB, oh, nandyan. Oh, diba? Si Mama Ched. Oh, si Manong, oh. Miyak na si Mama Ched. I'm worried. Ayan si Tita Baby, oh. Sleep. I count Parang si Diesel Orap lang, no? Oh, si Sister Lita, oh. Ah? Si Nanay Norma. Ang gaganda nila, oh. Nay Nene, oh. Aking puso ayaw biyain sa iyong Nayne, oh. Mataba pa si Nayne dyan. Psalm 91. Nanay Feli. Ala Ray. Whoever goes to the Lord for his safety, whoever remains Tumula ba under dyan si the Nanay protection of the Feli? Almighty, can say to his Memory verse siya. Oh, mahabang yun. Ito po ang Bulacan Outreach. Palakpak naman kayo
Intermission yan. Ayan si Sister Tita ng Pangasinan. Puri sa'yo. Ang East, ang galing sumayaw ni Brother Elmer, Ayan ang mga Lola Ganda of Comfy 2010. Mataba pa sila lahat dyan, no? Si Manong, Si Manong di talaga na kumukupas doon kanyang sombrero, Siyempre, for sure, Baguio Outreach yan. 2010. Contestant Diba? number Ang 3. winner pala nung si Lola Ched. Number 3, Sir Ched. Wow! Pag hindi ba naman nanalo si Lola Ched sa suot, ilang tela yan? Ilang yarda yan, di ba? Ito ang gumaok. Ay, sino yan? Si Ate Tina? Grabe. Hindi ko na makita yung si Tinang ganyan kapayat ngayon. Hindi, ito pa lang si Joshua. Yung isa? Hindi ko napansin Yan ang Miss Teen 2010 ng Comfy. Shaira, taga QC. Oo. She's too Si Resilin, Banwa. Cosme ba siya, Banwa? Picture, one in one. Ayun si Ina. Si Mary Kay ng Kaibiga Group. Parang may mga asawa na yata yung ibang teens dyan, Ayun si Joycey na nasa Amerika. Ang ini ni Joycey dyan. Ito si Elaine. Si Elaine parang parehas, no? Oo. Nagbago lang ang buhok ni Elaine ngayon kasi pink na. Yan si Robby Lynn. Grabe si Robby, parang walang parang walang buto. Ng Bulacan Outreach. Dalawa na baby ni Robby Lynn ngayon. Oo. May mga asawa na yung iba dyan Hindi ba taga Pangasinan? Ayan ang ating kabanatuan. Prayer group o outreach. Sister Irene, Ang ating pong second runner-up ay walang iba kundi si Resilin Banwa. Second runner-up pala si Resilin Banwa. Miss Talent, number 8. Miss Talent. Oo, may baby na rin yata si Resi ngayon Robilyn Si Tina. Siya ba nanalo si Tina? Kulain mo, si Tina pala ang champion, best in? Talent. Si Robby ang nanalo. Sino nanalo? Wala tayong winner? Ang payat ni Kuya, Hindi nga natin nalaman si Elaine ang nanalo. Okay. Nanalo ng TV noon. Grand prize natin, TV si Elise. Sa nag-swimming na ako rin. Basa na buho ko dyan, Tignan mo. Sabi mo na. Ang laki ng bag ko. Andyan lahat ang mga kayamanan natin. Ayan ang Comfy Body. Mga ministers yan at mga pastors. Comfy body pero where's the body daw? Hoy, in fairness sa kanila, tignan ninyo, walang malaki ang tiyan dyan. Oo, hinihigop nila sa mga oras na yan. Ayan. Tignan nyo. Grabe si Leo, Parang din rowing si Leo, no? Siya ba nanalo dyan? Si Ipoy, Poy, good morning sa'yo. Ayan, Si Leo yan. Oo nga. Yan ang
comfy body? East ba yan? Oh, tingnan mo si Brother Sunny. Sino yan? Si Papang ba yan? Yan si Minister. Uy, si Minister Jerry. Ang payat, oh. Malapit na rin naman siyang maging ganyan ngayon. Oo. Kasi payat siya eh. O tingnan mo si Papang. Alam niyo bang senior citizen na yan, mga kapatid? Di kayo maniniwala. Daig pa yung mga bata dito sa Comfy. Eto, si Brother Nando, tumatakbo ng, ilang kilometro? Nagpo 40 yun, di ba dati? 40K. Ayan ang nanalo kasi kumain ng apoy. Si Minister Ariel. Matindi yun, wala makakatalo dun. Matindi ba ang kailangan? Kaya pati apoy, di ba? Ayan ang ating mga ministers. Si Pastor Romy, sumayaw siya dyan. Si Minister Arnold, walang tiyan dyan. Si Pastor Simple, bato-bato din, May mahabang nagsama pa sila ni Kuya Ernie sa picture. Ay, tapos na! Tapos na! Naku, tapos na. Nahuli ko. Ayan. Thank you, Lord. Ayan, yun po ang ating Throwback Thursday. O, di ba? Ang saya-saya kaya po namin habang pinanonood. Pinagtatawanan namin yung mga sarili din namin. At saka kayo na rin po, pinagtatawanan namin. Imagine niyo po yung mga itsura natin noon, yung mga katawan. Pero, the same people, nakasama pa rin namin hanggang ngayon. Kayo pa rin po. Although some of them, na kay Lord na po. Katulad ni Manong, na kay Lord na si Manong. Si Ninong GB na nandoon, na kay Lord na din. Di ba? Kay buhay o na kay Lord na, ang mahalaga, sabi, when I wake up, I am still with you. Okay. Thank you, Lord, sa throwback na yon. At para po sa ating pangalawang awitin, ito po ay ibibigay sa atin ng isang youth na nandito ngayon, si Sister Andrea Magadia. You are wonderful while everyone watches.
Sound. Sound. Praise. Sound. Ayun yung kanina pa. Okay. Hello. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning, Jesus! Good morning, family comfy! Good morning! Today is Samar! Amen. Tehillah Day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hello mga kids! Hello mga teens! It's Yada Day! Amen. Sister Jam. Good morning po mga kapatid. Good morning sa ating mga CSM na nanonood. Thank you, Lord. It's Hallelujah Day! Ayan. Alam nyo, mga kapatid ngayon, memorable kasi nandito yung mga 10 years ago na mga kapatiran na pag ginunita mo, eto pa rin sila, si Lola Ched, ganun pa rin ang itsura, parang hindi tumatanda, ano ha? Amen. At yung ating word dyan ay napakahalaga. Pero alam nyo ba na dun sa ating segment, meron akong gustong salihan dyan eh. Pero gusto niyo malaman kung sino pa rin yung gustong sumali dito sa ating segment. Hulaan nyo kung anong segment yun ha. Minister Jer, dito sa harapan, ayan. Ayan, kausapin mo sila. Dito, yan. Dito. Good morning po mga kapatid. Ayan, okay. Okay. Psalm 100. Sing to the Lord, all the earth. Worship the Lord with joy. Come before Him with happy song. Acknowledge that the Lord is God. He made us and we belong to Him. We are His people. We are His flock. Enter the temple gates with thanksgiving. Go into its courts with praise. Give thanks to Him and praise Him. The Lord is good. His love is eternal. And His faithfulness lasts forever. Amen. Thank you, Lord. Anong segment yan? Parang ako gusto ko rin eh, pero baka hindi naman ako mental illness. Mental block, ano ha? Subok. Pero kung si Minister Jerry, alam ko mas bata sa akin. Bata ba? Mas bata ka ba sa akin? Okay. sali ko dyan. Hindi, gusto ko dito eh. Mapuputol. Okay. Yung ating word kasi dyan ay napakahalaga. Sa 6 na verses, halos 11, 12 ang pagkakabanggit doon sa salitang praise. So ang sabi dyan, ano ba yung umpisa dyan? Praise the Lord. Praise God in His mighty firmament. Praise God in His mighty acts. O praise Him with His excellent greatness. Praise Him with sounds of trumpets. Praise Him with lute and lyres. Ano pa ba yung susunod dyan? Praise Him with loud cymbal. Praise Him with clashing cymbals. Praise Him, let every breath praise the Lord. Kaya ko nasabi, Minister Jerry at sa mga kapatid, yung kasing book ng Psalms, yan ay book of wisdom, yan ay book of prayer, at yan ay book of poetry. Naalala niyo yung Christok Tuesday? So, meron ng poetry, meron pang memory verse. Kanya nga lamang, ang memory verse ko ay medyo nakakalimutan ko. Pero yung 2 segment na yon nandun. Minister Jar, hindi mo pa nakakalimutan, ano? Okay. Yan kasi yung ating pinaka-word dun sa ating anniversary 10 years ago. Lola Ched, kamusta po ba yung maaalala nyo dyan? Ayan. Hawakan niyo po yan. Panginoon. Talagang napakabuti ng Panginoon. I praise and thanks the Lord. It is a privilege to impart you the Word of God.
Kasi sabi ng Panginoon sa Isaiah 46, verse 4, Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok. Kayo'y tumanda, kayong nakikita. Nilikha ko bawat kaya't tungkulin kong kayo ay ligtas at laging kalingain. Purihin ang Panginoon. Nangako ang Panginoon, hanggang pumuti ang ating buhok, hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Walang pangit. Bakit? Kasi we are created in the image of God. And He create us to give Him glory. Kaya ako'y laging nagmasigasig na sumali sa ganitong mga gawain kasi hindi ko hinahabol na ako'y manalo, ako'y hangaan, kundi ang hinahabol ko to give Him glory. Yan ang aking goal sa pagsali sa anumang antipalak sa gawain. Kaya purihin ng Panginoon, talagang napakabuti niya. Amen. Bagamat alam natin, Minister Jerry, na siya yung parang first prize, pero binigyan na niya yung dahilan, ang kanyang pagsali hindi para siya matanyag at kung ano paman, para maipakita ang luwalhati ng ating Panginoon Diyos. Amen. Minister Jerry, 10 years ago, meron bang pagbabago si Lola? Ang nawala lang po si Manong, pero siya hindi pa rin nagbabago. Glory to Alam God. niyo po, Pastor, pag naalala ko yung anniversary natin, sa akin lang ito, no? Kasi every year, nagse-celebrate tayo ng ating anniversary. So, naalala ko yung nung Festival of Passover. Naku, sa susunod pa yan. Ah, ganun ba yun? Oo. Kasi ang naalala ko lang doon, every year, lahat ng people of Israel, saan man silang dako ng mundo, uuwi sila ng Jerusalem. Oo. Tapos magsa-celebrate sila. Annual yun. Ayun. Ganun ang Compi. Amen. Pag may celebration, lahat tayo. Glory Pati nga to sa God. ibang bansa, sama-sama tayong sa-celebrate ng nung ginawang kaligtasan, pagmamahal, pagkalinga ng ating Panginoon. Amen. Minister Jerry, ako kasali rin ako dyan eh. Kasi ang timbang ko noon ay 187. Ang timbang mo ilan? Nung panahon na yon, Pastor? Bago itong mag-comfy. Di ba yung isa sa ating goal dyan ay tungkol sa ating pangangisiwa sa katawan? Opo. Gusto mo bang maibahagi sa kanila? Ang timbang ko bago po ako sumali dyan, 210. Ayan, Wow. medyo talagang nung pagkain ng mga anak ko, pagkain ng misis ko, ako ang pag ayaw na nila, ako ang uubos. Kaya wala po nasasayang sa aming pagkain. Kaya naman, tumimbang ako ng 210. Kamusta naman yung blood pressure mo tsaka sugar? Ayun, medyo bumibigat, bumibigat palagi yung dibdib ko, parang may nakapatong na mabigat. Tapos, siyempre, pag hindi ako minsan, malalim ang hinga ko, tapos parang ayaw maalis ang ginagawa ko, tumatalon-talon ako para lumuwag ba. Ilan yung timbang mo dyan? Nakita kita, ang ganda ng katawan Parang mo nasa ko niyan 160 o 155. Wow! Ako naman, Minister Jer, ang timbang ko nung nagsimula ako, 187. Alam mo ba yung timbang ko dyan na halos bumalik yung 40 years ago or 30 years ago, yan yung isa sa pinakamababa kong timbang, 173. Ikaw pala, 160, no? Opo. Naalala ko, Pastor, ang timbang niyo dati, nung 220. nung nililigawan niyo si Sister Ria. Ay, teka muna. Nasa kayo, 155 lang kayo yun. Ay, iba naman yun. Iba pala yun. 2 years yun. 2 years in the making yun. Kasi nung mga panahon na yun, I was inspired. inspired ka pala. Ikaw ba? Ano nag-inspire sa'yo? Ba't ka Always pumayat? inspired kay Sister Maripa, syempre. Hindi. Gusto mo nang sabihin ko? Oh, bibigyan ka ng pera ni Pia. Itong mga panahon na to. Kala mo, ha? Oh, Ano rin yun, double purpose. Kasi itong bagong nung lockdown, 190 ako, bumalik ako 190. Oo. Nung anak ko si Tina, sabi niya, magda-diet ako. Tapos sabi sa akin ni Pia, sige Papa, bibigyan kita ng 5,000 pag nag-160 ka. 5,000, lockdown, walang mga prayer meeting. Sige. Pero salamat sa Panginoon, Nakaabot ba? Nasa na po ako 164 4 na lang. Opo, 4 na lang. Alam mo, meron kaming hindi na to sikreto.
gusto niyo, bukod sa Mamang Konte, yung exercise, mahalaga, di ba? Pero, teka muna sandali. Alam nyo, para nung ganun kami kataba dito, naglalakihan yung tiyan namin 10 years ago, sila Marichu, sila Sister Seni, meron silang konting negosyo. Gusto rin niyang makatulong sa aming kalusugan. Pumunta dito si Marichu. Meron siyang mga timbangan na malalaman yung visceral fat mo, so on and so forth. So lahat kami dito, tinimbang niya, nalaman namin yung mataas yung ganito, mataas yung ganyan. Tapos doon sa kanilang kapraso yung negosyo, yung bang panimula, sumali kami at pinrogram nila kami. Kaya kayo rin, yung panimula, kasi meron silang konting kabuhayan, alamin nyo na lang kung ano yung kabuhayan nila, para lang sa pangangatawan natin. At yun, nagsimula, naalagaan namin yung mga katawan natin. Jers, bago muna uli yung kahalagahan kasi isa dun sa aming layunin doon ay yung katawan, ano ha? Pero bago yan, si Maggie muna. Maggie, ha? Maggie. Nakita mo ba yung, ano ba masasabi mo? Wala po ako masyadong maalala sa pangyayaring yon. Pero yun nga po yung nakita ko po yung sa yung sa throwback po na video. Ayun, na-realize ko po na pwede po pala ako sa pageant. Pwede sa pageant. Joke lang po. Pwede. Ayun po, nakita ko po na napaka-bless ko po kasi ayun, nabigyan po ako ng opportunity na ganun po na ipakita din po yung talent na binigay sa akin ni Lord kahit bata pa lang po ako ng mga panahon na yun. Ayan, ha? First runner-up ka pala. Opo. Si Minister Jerry, yung anak mo, hindi ata dapat kasama kaso sumama ang lasa. Kinabahan ba? Si Tina dapat kasama po. Nung nalaman niya kayo mag-i-interview, parang hinahalo ka din siya niya. Si Maggie rin, sabi niya, nung nalaman niya kasali siya, gusto niya, tinatanong niya ako kahapon kung ano daw yung question. Sabi ko, hindi. Kailangan surprise. Kaya surprise na kita ngayon sa question. Ayon sa sinabi mo, kailangan kung anong may talent ka, ibibigay mo kay Lord. Pero noong mga panahon na yun, parang lutang ka, no? Opo. Parang lutang. Kasi yung mga nanay mo, parang pinupuwersa ka. Sumali ka dyan. Ganun ba? Oo. Opo. Lalo na yung tatay mo siguro. Oo. Si po talaga yun, si Lola Offie po talaga yun. Si Lola Offie. Say hi. Hello po, Lola Offie. Nasa Baguio yan. Opo. Ngayon, sabi niya, pwede pa rin siyang sumali sa beauty pageant. Pwede. Now, here is the question. Ang question ay, kung ikaw ay mamimili, if you are going to choose, what will you choose? Beauty or brain? Why? And how? How to be beautiful and how to be brainy. Ayan, okay? If you are going to choose between beauty and brain, what would you choose? Why and why na lang muna? Thank you po sa inyo. Thank you po sa inyong napakagandang katanungan. So, ayun po, kung papapiliin po ako, kung papapiliin po ako kung beauty or brain, ang mas pipiliin ko po is yung brain po. Kasi po, yung beauty po kasi, temporary lang po siya, nag-fade po siya, through time po. Pero yung brain po, hindi po, ito po yung isa po sa matitreasure po natin, na hanggang sa pagtanda po natin. So, yun po, brain po. Kung nagsumali siya sa Miss Universe or Miss World, siguro yung sagot niya, mga 98. Oo, 98%. Kasi pinili niya, hindi lang sa biglaan. Sabi niya, ang beauty fades. Nasa Bible yun eh. Pero ang pipiliin daw niya, brain. Meron bago si Jam, itatanong ko to kay Minister Jerry. Nung bata ka, ano pipiliin mo? Beauty or brain? Ang totoo po niyan, nung bata ako, wala akong brain masyado.
Good answer! Kaya pala siya kuwampi body. Ano? Magaling sumagot. Pero si Sister Maggie, Teka muna. Hindi, teka, brain eh. Kasi may beauty na siya. Bibigyan ka lang kape ni Arnold Oo, yan. Tsaka doon, may pakape ka lunch ka mamaya. pa mamaya. Pero ngayon, siyempre, thank you Lord, we are created in His image. Walang pangit na nilikha si Lord. Di, nung araw kasi siyempre, nakilord na tayo ngayon, yun ang talagang maisasagot mo. Apo. Yung ano ba, marireveal ba tayong dalawa? Ako kasi pwede mo rin itanong sa akin yun. Kasi Sasagutin sa akin ko rin. naman po, feeling pogi lang po ako nyon. Kasi, ang Hindi, pipiliin mo? Yung sa mga maganda o matalino sa babae? sa babae ba? Jer! Narinig Okay, ko, tuloy na narinig tayo. ko. Tuloy. Okay, tuloy. Oh, Jer! Sa akin sa babae, number 1, magaling magsalita. Beauty. Pero may Sige, brain na yun. sige, May sige. brain na yun. May brain Kasi na yun. pag magaling magsalita, medyo Oo nga, no? na-attract ako dyan eh. Tapos pangalawa nung kanyang siyempre pag magaling magsalita, matalino yan. Pangalawa nung beauty. Pangalawa lang Oo, siya. pangalawa lang po sa akin nung beauty. Pero yung brain, tsaka yung panagsalita na siya, smart, Uy. mas confident siya. Uy. Ako, malakas ang dating sa atin, medyo matangos ang ilong. Uy! Parang si sister ano yan? Sister Maripas. Hindi. Nung araw ang pinag-uusapan natin. Pero alam niyo po, thank you Lord, si Sister Maripas. Sister ang beauty niya, tapos si sister ang brain niya. Okay. Gusto mo ba akong tanongin? Wag na. Baka mapasubo ako. Si Pastor Alex, talagang nung panahon na binata pa kami, isa lang niya yung binili niya sa akin, upunta sa Amerika. Jers, bantayan niyo si Sister Ria. Nung pumunta sa Amerika, binili niya sa amin ikaw. Bantayan niyo si Sister Ria. Hindi, pag wala kang pamasahe, si Larry ang ginagawa, Jer, may pamasahe ka ba dyan? Sa amin humihingi yun para may pamasahe ka sa Kaya alam ko, isa na talaga maganda kay Pastor Alex. Tsaka Hindi lang jacket bibigay ko sa'yo ngayon. Hindi, totoo yun. Binili niya sa amin, nabantayan si Sister Ria. Kaya pag medyo maraming umaaligid, ops. Ayan. Nung araw kaya, wag na natin pag-usapan Wag na po, Pastor. Ngayon, napatunayan namin habang nag-aaral kami, ang mga kalalakihan pala sa eyes, ang mga kababaihan sa emosyon. Yun ang kanilang mga pagkakalikha ng Panginoon Diyos. Madali kaming kalalakihan sa ma-attract kami sa mata, ang mga kababaihan sa damdamin. Pero salamat na lamang ang binigay sa ating kapartner ni Lord, may brain na, may beauty pa. Yes! Palakpakan natin si Lord! Amen. Walang hihirit! Pastor Alex, Okay. meron tawag tayo ng mga kalalakihan eh. Ano? May kartada eh, no? Nung kartada, Anong nung panahon araw? natin, Anong kartada si Sister Ria? Mag-iingat ka. 8! 8 lang? Pero sa inyong 9, siyempre. Jeez! Jeez. Hindi, si Lord ang perfect eh. May katwiran. Si Sister Maripas, 8 rin. 8 si na Lord rin? ang perfect eh. Sige. Binigyan. 8 Oo. Tayo, anong kartada? Kartada natin, 5, hihirit pa. Ibig sabihin ng 5, pwedeng hirid pa nga, ano? Okay na ako doon, 5. Oo. Ay, tanungin na natin si Jam. Jam, Yes po, Pastor. kung ikaw ang pipili ng boyfriend, ano ang pipiliin mo? Meron ka bang ideal man of your life? Is it beauty or physical or the brain? All of the above po. All of the above. Plus, syempre, na kay Lord dapat po. Ay! Nako, very good. So, hindi ko na itanong pala yung na kay Lord. Dan sabi ko lang beauty tsaka brain, ano? Oo nga naman. Sige, halimbawa, na kay Lord na siya, Christian na. Yung next question, ano ang pipiliin mo? Yung itsura o yung karunungan? All of the above po.
Mataas Hindi, nga ang standard ni Jam. Thank Pero you, Lord. syempre, okay, mas maganda yung mas may brains po. Kasi pwede ka namang bigyan ng wisdom ni Lord para pagwapuhin o pagandahin yung sarili mo. Okay. Pwede palang R2K. R2K? Hindi, retoke. Huwag tayong magpaparitoke. Pagka ay, hindi bale, kanya-kanya naman pagpapasya. Kung gusto mong, Jers, nagparitoke ka ba? Original yan. Hindi po. Ano? Sorry. Baka yung malaki pala ang dyan, ang bayad dyan. Pagka, ano bang tawag dyan sa sa medical, cosmetic, Surgery ba yun? Surgery. Oo. Pero, kanya-kanya namang pagpapasya. Naisip ko lang, balik na tayo dito sa ating lesson. Ay, siya nga pala! Sister Jam. Parang sumayaw ka rin doon, di ba? Opo. Aba, may move pala si Sister Jam. Kamusta yung, Sample? Sige. Sample. Sample. Sabayan natin, Jer. Sample lang. Okay, sample. Sample lang. Dito. Sample. Anong tugtog ang gusto nyo? Ano yan? Anong Jer gusto mong tugtog? Hindi, tayo kakanta. Yung dalawa. Kami ng 5. Pero para hindi kasi by popular demand, we will, ano ba, Jer? Medyo rap tayong konti. Oo. Para, masaya akong naglilingkod. Yung ba yun? Sige. Pwede rin po. Pero ang parang pinaka-highlights natin, si Jam. Apo. Okay. Jam. Tayong kakanta. Ayan. Sige. Ready? Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Yeah! Alright! Papasayaw natin! Loose ang galing. Ako, magugulat si mami niya dyan. Oo. More! Okay, Sa susunod na! diba? Sa ba? Si Maggie kaya? Sino ba? Si Maggie kaya? Maggie, Paano? Maggie. Anong kakantahin naman Maggie. natin? Iba naman. Hindi bale. Okay, dito ka. Maggie. Anong kakantahin natin? Ganun din? Gusto mo? Kanta na lang po ako. Gusto niyo. Sige. Kapraso. Sige. Kaprasong kanta yung kanyang heart's desire. Kapraso. Sayaw with Na merong konting move. Sige po. Ito na. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Yeah. Huwag kang matakot, Yeah! di kita iiwan, di kita pababayaan. Yeah! Sabi ni Jesus. Go! Thank you, Lord po. Ito ba ba? Ito kay Lola Ched. Meron tayong kanta dito. Ang kanta natin dyan. Paano yung kanta ni Marlon? Nold? Minsan sa isang taon. Hindi. Yung nung panahon ni yung, yun? Paano yun? Dito. Okay, gandang pagmasdan. Tignan nyo tayong dalawa kakanta. Dito ka, Lola gandang Ched. masdan ng mga paa. Basta, okay, gandang pagmasdan. Okay, gandang masdan. Okay. Parang- 1, 2, 3. Okay, gandang masdan ng mga paa na sumasayaw sa Panginoon. One more time! Okay, gandang masdan ng mga paa na sumasayaw sa Panginoon. Amen! Nagagalak na umaawit ng mga papuri sa ating Diyos. Lumulukso, lumulundag, Sabay-sabay pumalakpak. One more time! okay, gandang masdan ng mga paa na sumasayaw sa Panginoon. Okay, gandang masdan ng mga paa na sumasayaw sa Panginoon. Nagagalak na umaawit ng mga papuri sa ating Diyos. Lumulukso, lumulundag, sabay-sabay pumalakpak. Amen! Hindi pa nalalaw si Mami Chet. Hallelujah! Jer! Si Jerry naman na po. Ah! Live po kayo mga nako. kapatid, live.
Mas masaya pala to kaysa doon sa Amana. Nasa Amana. Pero itong Danao Amana, hindi yung Throwback Amana. There's yung huling payo mo. Sa katawan. 1 Timothy chapter 4 verse 8. Physical exercise has some value, but spiritual exercise is valuable because it promises life, present, and for the future. Lahat ng bagay, naglalaho. Naglalaho. May pakinabang sa pagsasanay sa katawan, pero naglalaho yan. Lahat ng magagandang bagay, naglalaho. Pero sabi sa Word of God, ngunit ang pagsasanay sa kabanalan, ito'y malaking pakinabang sa lahat ng ere ng buhay ng isang tao at may pangako, hindi lamang buhay dito hanggang sa buhay na darating. Amen. Lola Ched, kasi marami tayong mga lola sa ating community. Ano ba ang gusto mong ipaabot sa kanila? Ang sabi sa 1 Peter 3, verse 3, ang inyong kagandahay huwag maging Okay. Sensya na po, senior. Na-excite. Ulit, Lola. Ang inyong kagandahay huwag ninyong kakayahang panlabas lamang. Paris ng pag-ayos ng buhok, pagsuot ng mga hiyas, gintong hiyas, mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa ikabuturan ng puso, ang gandang walang kupas, ng mayumi at mahinhing diwa at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Ayan. Anong verse yan? Anong 1 Peter 3. Kaya yan ang habilin ni Sarah nung siya'y matanda na, pero nakapanganak pa siya. Hindi natin maano yon. Kasi 90 na siya nanganak. Pero kasi gayang kabuti ng Panginoon, walang imposible sa Kanya. Kaya hindi sa mga magagandang bagay na panlabas lamang. Kailangan ang ating puso, sumusunod tayo sa Panginoon, nag-submit tayo sa ating asawa. Yan ang mahalaga. Kasi doon nagbubuhos ng Panginoon ang pagpapala. Kasi si Sarah, tinawag niya ang kanyang asawa, Panginoon. Kaya wala siyang ibang pinaglilingkuran kundi ang kanyang asawa. At sumusunod siya kung ano ang kautusan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sister Maggie, ano ba ang mga final words mo sa hindi lamang sa children, katulad ng iyong Christo Tuesday! Ayun po, na i-accept natin kung ano yung binigay ni God. Kasi si God, beautiful siya. Siya yung creator natin. So yung gawa niya rin is beautiful. And di ba sabi nga po, we are created in His own likeness. So, ayun po. And lagi tayong maging thankful sa kung ano laging binibigay sa atin ni God. Amen. Sister Jam! Sa akin po dun sa mga CSM natin, di ba sa 1 Timothy 4, yung do not let any, ano yun? Do not look down. Look down on you because you are young. But Instead, be an example in your speech. Diba? Kumbaga, sa ating lahat ng mga kabataan, sa mga kabataan, hindi na pala ako. Kasali ka naman doon. Okay yun. Ayun. Patuloy tayong maging example sa lahat ng kilos natin, lalo na dun sa mga kaibigan natin na hindi pa kilala si Lord, para madala din natin sila kay Lord. At saka, yun yung mga talents nga natin, at saka yung commitment natin, laging i-offer natin kay Lord kasi siya yung mag-enable sa'yo, kumbaga magbibigay sa'yo nung kailangan mo, para mag-glorify siya at mabigyan siya ng parangal. Amen. Alam niyo mga kapatid, basahin niyo muli yung culmination ng Book of Psalms, a prayer book, a wisdom book, and a poetry book. Dito sa 150:1-6, 6 na verses pero almost 12 inulit-ulit yung salitang praise. Ang salitang praise ay hallelujah. Ang ibig sabihin ng hallelujah, it is the premier word sa ating sa poetry.
kumbaga sinabi niya, lahat tayo laging magpupuri kay Lord. Hallelujah, dalawang salita, hale o halal, praise, praise the Lord. At yung sinabi ni Lola Ched kanina, another Hebrew word ng praise, sabi niya, zamar. At yung kanyang gesture, because zamar means rejoicing, joyful expression of music, and harmony before the Lord. Kung maaalala nyo si Sister Maggie, ang sabi niya, yada. Ibig sabihin ng yada, a Hebrew word ng praise, meaning to say, to raise your hand in praise. It is a cry for help and a cry sa ating pananangin before the Lord. At yung kay Minister Jerry, ang sabi niya, tehila. Ang ibig sabihin ng tehila, to sing, to shout, to laud. L-A-U-D. So, ibig sabihin ng laud is yung bang enthusiastically praising the Lord. And finally, meron ditong another Greek word, another Hebrew word ng praise. Sabi ko nga sa inyo, 12 beses binanggit. Parang, let everything that has breath praise the Lord. Meron niyang situation na pangyayari na malulugod ka. Kasi meron tayong isang kapatiran, meron tayong appeal doon sa ating camera. Pagkatapos, meron siyang isinare na portion ng kanyang blessing kay Lord. Pagkatapos, syempre, pagbigay niya, na-shock kami ni Sister Ria. It was a shocking or na-muse. Alam niyo kung ano ang sagot niya? Yung hininga ko nga galing kay Lord Yan pa, hindi ko kayang maibigay. So, ang tawag doon ay tehila. Yung hininga, yung breath mo, to boast about what the Lord has done in your life, to drag, to load, yung salitang load, to grave, yung rave, R-A-V-E. Tignan niyo yung mga adjective now ng mga rave. Ito yung lahat ng may hininga, purihin ng Diyos. Yun yung nilalaman ng ating Psalms 150. Kaya eto, may hininga tayo. Let everything, lahat, hindi lamang tao, pati mga puno, lahat, firmament in heaven, sanctuary, gamitin lahat. May mga drums, so on and so forth. Nakita niyo yung mga sisters. So, kanina, Sister Ria, nagda-drum, Sister Joy, bass, si Venus, gitara, so on and so forth. From bata hanggang sa lola, nagpupuri sa Diyos. Yan ang kalooban ng Diyos. Let everything that has breath praise the Lord. Closing prayer, Minister Jerry. Hallelujah. Glory to God, ha? Let us pray. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa napakagandang umaga at muli po kami nagamit para maipahayag ang pangalan nyo, kadakilaan nyo at kabutihan nyo sa aming lahat. Salamat po sa masaya at malusog na gawain na pinagkaloob niyo sa amin sa araw na ito. Muli, dalangin ko po ang bawat isa, mga kapatid namin na nanonood, lahat kaming naririto, Lord. Salamat. Lagi kayo merong Word of God, revelation, insight, Lord. Salamat po. At dalangin ko rin po na ingatan niyo po kaming lahat, proteksyonan sa sakit, Lord. Ingatan niyo po kami, lukuban niyo po kami ng banal ng dugo, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa God's complete knowledge and care. Hindi nyo kami pinapabayaan, Lord. Muli, naway itong aming live streaming, lalo pang makaabot sa mga tao, lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo, mga kamag-anak, kaibigan na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos, Lord, naway magamit itong aming live streaming. Marami po salamat, Lord, sa provision, sa blessing, Lord, sa protection. In Jesus' name, Amen. God bless us all. Thank Glory you, to Lord. God. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Walang katulad ang pag-ibig niyo. Walang katulad ang pag-ibig niyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig niyo. Walang katulad ang pag-ibig niyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig niyo. Walang katulad ang pag-ibig niyo.
Sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Siksik-liklik, umaapaw, ang sa inyo ay ibibigay. Kung ano ang tinanim, siya nyo ring aanihin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Siksik-liklik, umaapaw, ang sa'yo ay ibibigay. Kung ano ang tinanim, siya mo rin aanihin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo. Sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Umaapaw, ang sa inyo ay ibibigay. Kung ano ang itinanim, siya nyo ring aanihin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo.